Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinakita ko po sa inyo ang pwedeng magpa-checkmate sa bangag admin pag ipinagpatuloy nila ang plano nilang hindi maganda kay VP Sara Duterte. Pucha, yun guys ang literal na she will drag them all to hell with her. Grabe, nasaksihan po ng lahat ng mga Pilipino kung gaano katapang si VP Sara mga idol. Her courage are really fit to be our next strong and brave leader. Tama. Grabe, mas napahanga ako kay VP Sara sa finale ng video na to mga idols. Napaka-bright ng VP natin. Di ko ine-expect na maiisip niya ang mga sinabi niya sa finale ng video na to. Kaya naman guys, stay tuned hanggang sa kahuli-hulihan ng video na to dahil inyo pong masasaksihan kung gaano katapang ang anak ni legendary President Rodrigo Roa Duterte na si VP Sara mga idols. Pero syempre bago ang lahat, di po natin kakalimutang mag-shoutout sa lahat ng mga ka-DDS natin sa buong mundo na walang ibang hangad kundi ang ipagpatuloy ang nasimulan ni PRRD na pagbabago. Kaso wala eh. Ang nangyari, imbis na pagbabago, ang ginawa ni Bangag ay panggagago. Real talk yun mga idol. So ngayon naman mga idol, pupunta naman po tayo sa ating Mr. Rio Reels Talk. Dahil alam nyo ba na mas masarap daw sa bagong Pilipinas mga idol? O ito mga idol, watch this. Pre, gusto mo? Yung! Kaya naman pala, sila pala nagsabing masarap sa bagong Pilipinas. Kaya pala. Meron pa ka dito. Aba, okay naman pala si Addict number 2. Genero sa kaibigan niyang si Addict number 1. Gagi, baka matukang tayo dito. Nako! Huwag kayong mag-alala. Walang tukang-tukang sa panahon ni Bangag. Lahat kayo malaya. Putya, mahal na mahal nga kayo nun eh. Binibaby kayo. At pag napatay kayo, papa-imbestigahin niya. Yan na po tayo sa bagong Pilipinas ni Bangag mga idol. Huwag mo isipin nyo, bagong Pilipinas na ngayon. Shit, ang sarap ng bagong Pilipinas. Oo nga naman, masarap talaga sa bagong Pilipinas sa mga durugista. Pucha, malamang sa kakahit-hit kayong lahat ay fiesta-fiesta. Good job sa video mga idols. Huwag sana kayong batukan ng mga blind followers na loyalista ni Bangag. Okay? Huwag niyong kalilimutan na may nagaganap kayong nagmaan between Team Pagbabago versus Team Panggagago. Kaya ingat po tayong lahat mga idols. At syempre guys, di lang yan ang reels toka natin. Meron pa. Watch this mga idol. That means that we have to follow the chain of command. Yes, you should follow the chain of command, boss. Dapat lang talaga. No? Hindi po tayo loyal sa tao kundi sa posisyon. Wow! Hindi raw sila loyal sa tao kundi sa posisyon. Grabe naman, boss. So guys, nakita nyo ang mindset ng mga appointees ni Bangag, no? Panay utak pulburon eh. Putragis, mukhang di ata alam ni AFP Chief na ang tamang sagot ay maging loyal dapat kayo sa konstitusyon, numero 1 yon, sa bayan at sa taong bayan, ang kasundaluhan. Hindi sa posisyon, boss. Anong klaseng utak meron kayo ng mga amo mo? Grabe naman. So guys, yan na po ang status natin sa bagong Pilipinas, na kung saan ang kasamaan ay magwawagi. At yung mga government officials po natin, putya, panay ganito na po mag-isip na imbis sa tama, sa mali. Imagine that. Diyos ko po, Panginoon namin, tulungan niyo po ang bayan namin. Huwag niyo po nawang hayaan na lamunin na kami ng tuluyan ng mga taong magnanakaw, walang kwenta at mga ganid sa kapangyarihan na nasa gobyerno namin. Amen. Nakakalungkot mga idols. So ngayon naman mga idols, may paalala po sa atin si Kuya Bongo. Watch this mga idols. Nagpaalala si Kuya Bongo sa publiko na huwag baliwalain ang mental health concerns o mga karamdaman sa pag-iisip. True. Huwag mo talaga dapat baliwalain yan mga idols. Madalas anxiety, stress, and overthinking ang rason kaya marami po ang nagkakaroon ng malulubhang sakit like cancer. Just like Doc Willie Ong, di ba guys? Tingnan nyo yun. Binash lang siya noon pero sobrang inabsorb niya yung pambabash sa kanya kaya siya nagkasakit ng cancer.
Marami ang hindi makapaniwala na nitong nakaraang mga linggo hanggang 6 na mga malalakas na bagyo ang nagpadapa sa malalaking bahagi ng bansa. Kaya nang sabi ko sa last video ko, kaya naganap ang mga to dahil ito po malamang ang kaparusahan ng Diyos kay Bangag. Dahil sa mga kasinungalingan nila sa kanilang flood control project na billions of pesos a day ang ginagastos. Ngayong naharap tayo sa aftermath ng mga kalamidad, batid ni Senate Committee on Health Chairman Senator Bongo na bukod sa mga pisikal na sakit, maraming mga Pilipino ang nakararanas na matinding isipin, pagkalungkot, depresyon at iba pang karamdaman sa pag-iisip. True. Totoo yan, Kuya Bongo. Marami po talaga ang mga problemado ngayon dahil sa mga bad experiences nila sa mga nagdaang kalamidad. Dagdag pa rito ang pahirapang pagbangon mula sa kalamidad kung kailan pa naman papalapit na ang Kapaskuhan. How sad, di ba? Sobrang nakakalungkot talaga ang mga nangyari sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Lalo pa naman ngayong magde-December pa naman na. Di ba? How sad mga idol. Sana po matulungan po natin sila. Kasunod ng serye ng mga pagdinig sa Senado kung saan paulit-ulit na nasermonan ni Senator Bongo ang PhilHealth dahil sa kulang ng mga benepisyo nito, muling kinalampag ngayon ni Senator Bongo ang ahensya para tumupad sa mga pangako nitong mas magandang benefit package para sa mahihirap na mga Pilipino. Kabilang na ang mental health services, gaya ng konsultasyon, psychosocial interventions at mga gamot na makakatulong sa mga taong may dinaramdam sa pag-iisip. Nako, maraming salamat sa effort Kuya Bongo na i-brought up ito sa PhilHealth para ayusin nila ang mga di nila ginagawa para sa mga mahihirap nating mga kababayan. Pinaalala rin po ni Senator Bongo sa PhilHealth na pera ng taong bayan ang pondo nito. Kaya dapat lamang ibalik lalo na sa panahong kailangan lalo ng mahihirap. Nanawagan naman po si Senator Bongo sa mga biktima ng kalamidad na huwag magdalawang isip pagpunta sa mga ospital at tumulog sa pinakamalapit na malasakit centers. Alam niyo guys, sobrang grateful ako dahil may Kuya Bongo at nagkaroon ng PRRD sa gobyerno. Kaya nga nagkaroon ng malasakit center di ba? Sobrang laking tulong ng malasakit center na yan. At kabilang po ang inyong lingkod sa mga natulungan ng malasakit center na yan. Kaya sobrang pasasalamat ko talaga kina PRRD at Kuya Bongo. The best po talaga kayo. Kaya naman guys, sa darating na eleksyon, huwag po natin kalimutang iboto sa pagkasenador si Kuya Bongo. Okay ba mga idol? So ngayon naman mga idol, hindi ko po makakalimutang banggitin sa inyo ng paulit-ulit na I'm not just a vlogger. Kasi po, I'm a vlogger na gusto pong solusyonan ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. At magagawa lamang po natin ito kung magkakaisa po tayong lahat mga idols na solusyonan ito. Tama. Kaya bilang remedy, inaanyayahan ko po ang lahat na mag-join sa FB group ko po na Pulso ng Masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Filipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na ikokondak ko sa group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dummy account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dummy account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinusurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang isi-survey nila? Tama. Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasa-survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang? Or kahit paka 2,500 pa sila na nasa-survey, di ba? Kaya nga I don't believe in surveys. Kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao sa total voters population na masisurvey nila, dapat po lagi nating iisipin na hindi po legit ang mga ganyang klaseng survey.
So dito po sa group ng Pulso ng Masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng Masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito. Basta legit ang FB account mo, Mapapro Duterte, Anti-Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin dito sa group na to kundi bumoto sa mga i-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamain condition po tayo ng mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para ma-counter natin ang mind conditioning na ito ng mga pulpolitiko sa ating bayan. So guys, para mas marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga i-conduct nating survey sa group na ito. Okay ba mga idol? So ano pang hinihintay nyo? Join na! So ngayon naman mga idol, syempre last week medyo nawala po ang inyong lingkod, di ba? Dahil kailangan ko pong samahan sa ospital ang mother ko. Syempre the love for our mother is one of the most important thing in the world. Kaya naman di ko po na i-post ang mga sinabi ko sa live comment ng video na to. Kaya naman hayaan niyo po ako na mailabas po ang video na to na magpapaiyak sa kampo ng bangag admin na gustong-gustong ipakulong at makasuhan si Tatay Diggs. Tara guys, watch this. Kahit nag-admit na, asan na yung mga victim? Asan na yung mga complainant? The complainant should come out. Sa Tama. kabila ng pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kahapon ng House Quadcom na mayroon umano siyang mga pitay, ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, kailangan pa rin na may lumutang na mga biktima o complainant. Aroy, paano pala yan kung wala? Kasi karamihan ng mga napaslang di umano ni PRRD, putya panay kriminal no? Eh kung yung family ng mga kriminal na yun, mas naginahawahan na sila sa buhay nang nawala yung mga yun. Eh di wala lalong lilitaw na complainant. Para makasuhan ang dating punong ehekutibo. Bilang dating huwes, paliwanag ni Santiago, dapat may magpatotoo para formal na maisampa ang kaso sa husgado. Tama, exactly. Kaya nga kung walang magiging complainant and victims sa mga pahayag na yun ni PRRD, wala na. Finish na. Iyak ang tuwad comedy na gustong-gustong makasuhan si PRRD. Diba? Kahit magsisigaw ako ngayon na marami akong pinatay, pero wala naman dumadating na complainant against me, hindi ako pwedeng makasuhan. Aroy, edi ano yan? Sayang ang effort ng mga tuta ni Romualdez na makasuhan at maipakulong si PRRD? Iyak. Ganun po yun. Dagdag pa nito, kahit ang NBI ay hindi magsasagawa ng investigasyon kung wala namang handa na magreklamo. Nako, malamang gumawa na naman to ng mga fake victims and fake complainants para lang matuloy ang pangarap nilang mangyari na maipakulong at makasuhan si PRRD, no? Well, asa pa kayo. 70 plus years old na po si PRRD, mag-80 na. Ang pagkakaalam ko, hindi na yan pwedeng ikulong. Kaya asa pa kayong lahat. Nag-asayang lang kayo ng effort, resources, money, and time. Tama. Diba? So, wala. Iyak. Kung nandun yung mga victim ng alleged victim ng EJK, no? Extrajudicial killing, eh kung may magka-come out sa kanila and openly file a complaint, then we will investigate. O diba? Kaya nga kung may mga lulutang na mga fake complainant and victims, anticipated na po natin yan mga idols. Eh kung wala naman kaming maimbestigahan. Kawawang tuwad comedy. Si Executive Secretary Lucas Bersamin na dating punong maestrado ng Korte Suprema, sinabi na mahirap magbigay ng hatol sa pahayag ng isang tao. Having been myself a judge for 34 years, when you say something, it's really not easy to make a judgment based on what one says, not saying. Tama. Pwedeng kwento-kwento lang yun or yung wala ka sa lolo ko moment, di ba? Mas marami siyang napatay nung araw lang na kwentong kutsero lang yan eh, di ba? Pero tingin ko wala sa akin si PRRD.
Walang sinabi sa akin yan kung sa paramihan ng mga naptay. Mas marami akong naptay mga idol. Mas marami akong naptay ng mga ipis sa kalanggam. Piste. I will leave that to the one who will appreciate the evidence, if that is called evidence. Correct. Samantala, inihayag ni Bersamin dahil hindi na obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasabing nito ang bansa. Pero may ibang paraan para makuha nila ang jurisdiksyon sa dating presidente sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization o Interpol. Seriously, ang pagkakaalam ko pag may international criminal lang sa isang bansa na hinahabol ang Interpol, saka lang sila papasok eh. So bakit magkakaroon sila ng jurisdiction kay PRRD? Pilipino yun. Diba? Walang kinalaman ang Interpol dun. Under our protocols, Interpol could effectively request by red notice the Philippine local law enforcement agencies to effect the process. Dantia. Yeah, red notice. Oo nga, tama. Kaya lang, pwede bang ma-qualified si PRRD sa red notice? Parang hindi eh. Diba? Sus. Nako, judge ka boss. Malawak ang pag-iisip mo at ang knowledge mo sa mga ganyan. Ikaw lang makakapagbigay ng ganyang klaseng ideya. Kaya tingin ko, may hirapan ang mga tuta ni Romualdez na intindihin ang hakbang na yan sa Interpol. May hina mga utak ng mga yun eh. Yung sinabi nga ni VP Sara na pag pinaptay siya, may maghihiganti para sa kanya, di nila nagets eh. Diba? Yan pa kaya? So gaya nga po ng sabi ng mga in-interview sa video na to, di nila basta-basta pwedeng kasuhan si PRRD even though meron siyang mga self-confession na pinaslang na gustong-gusto pa naman sana ng kampo ni Bangag na matupad, no? So kung walang legit na victims and complainants, edi iyak silang lahat. Di ba mga idols? Ito mga to eh, no? So ngayon naman mga idol, isa rin po ang video na to sa mga di ko na ilabas dahil po need ko pong samahan ng mother ko sa ospital. So sa video na to mga idols, may good news po ko sa inyo. Watch this. Rosalie, meron na bang kumpirmasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sinasabing planong muling pagtakbo sa eleksyon? Alam naman na nating lahat na tatakbo si PRRD sa pagka-mayor ng Davao, di ba? Ano nakakagulat dun? Yun ngayon ay wala pang malinaw na detalye kung may plano ngang tumakbong muli sa pwesto sa Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil napakalayo pa ng taong 2028 at sa loob ng mahigit 3 taon maraming pwede pang mangyari. Tatakbo sa pagka-presidente ulit si PRRD? What? Really? Pwede ba yun? Alam ko di pwede yun, di ba? Pero batay sa pahayag nito sa pakipag-usap sa kanyang dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, ayon sa former president, dahil sa mga ginagawa sa kanya ngayon na pag-atake, mapipilitan siyang tumakbong muli sa pagka-mayor. Kasi itong si Trillanes, talagang wala ka dyan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ng kamay, walang pera yan. Yeps, yan din ang theory ko from the beginning ng pag-atake nila sa mga Dutertes. Meron talagang tao sa likuran yan at malamang sa malamang si Bangag yan o kaya si Lizard. Siyempre kumikilo si Lizard in the benefit of Bangag, di ba? Meron pa bang iba? Okay, ewan na magtataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman na wala naman kaming kasalanan sa kanila, hindi naman ako nag-atake. Nako, dinamdam niya ni Bangag yung mga pag-atake mo sa kanya before election tay. Sigurado yan. Kaya ganyan yan. Gumaganti yan. Palagantian si Bangag eh. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. Obvious na obvious naman, mga idol. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatakbo uli ng mayor. Naniniwala si dating Go tay! Full support lang ang mga Davaoeños dyan for sure. Pangulong Rodrigo Duterte na Malacanang ang nasa likod ni dating Senador Antonio Trillanes IV nang humarap sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng kanyang administrasyon. Yep, makes sense yung theory ni Tatay Diggs eh. Kasi guys, wala na yung pinakaamo ng mga dilawans eh. Diba? Kaya malamang nilapitan ni Bangag yan
para maging attack dog ng bangag administration. Simple as that. Basic logical conclusion lang, di ba? Matagal nang inaakusahan ni Trillanes ang pamilyang Duterte na tumatanggap ng salapi mula sa drug lords. And that is the most ridiculous accusation sa mga Dutertes ang narinig ko sa buong buhay ko, mga idols. Imagine, si Tatay Diggs, inaayos niya ang bansa, nilabanan niya ang droga, tapos tumatanggap sila ng mga pera sa drugs. Ano ba yun? Parang kulang, di ba? Inuubos ka nila yung mga drug lords eh. Mga pushers eh, di ba? Diyos ko po naman, anong klaseng yan? Theory yan or conclusion yan? Pang-boom po siya. Siguro kung bobo ang tao, maniniwala dyan kay Trillanes. Pero kung may utak ka, nako, hindi ka mapapaniwala yan for sure. Plano na ng dating presidente na magsampa ng kaso laban kay Trillanes. Dapat naman talaga kasuhan yan, Tay. Dapat nga noong pang presidente ka, ginawa mo na yan. Para himas rehas sana yung aso na yan, di ba? Kaso hindi nga po ganun si PRRD, di ba? We're in democratic republic. Meron tayong kalayaang express ang ating mga freedom of speech, di ba? Si Trillanes na sobrahan ng hayop. At tingin ko hindi na part ng demokrasya ang siraan ang presidente, lalo kung walang katotohanan. Pero kami, mga nagsasalita laban kay Bangag, nagasalita kami. Kasi yun po ang nakikita namin. At alam namin na ang mga sinasabi namin ay may katotohanan. Kung matinong presidente sana si Bangag, edi sana walang nagasalita against sa kanya, di ba? Pero dahil incompetent siya at walang kwenta, kaya marami nagsasalita against sa kanya. Ganun lang yun, mga idols. Yung kasinungalingan ni Trillanes, gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Tama. Ikaw yung abogado. So, para pakasabihin ng tao, totoo. Good move, Tay. Sige lang, kasuhan mo na ng libel yung aso na yan. Nang makulong na yung basura na yan. Sa totoo lang, yan ang sumira sa Duterte administration. Yang hinupak na yan. Yung mga pinagkakalat niyang mga ridiculous accusation, putragis, napaka-imposible talaga. Sa totoo lang. And it only happens sa mga pelikula. Yun lang naman talaga. Kaya dapat lang talaga makasuhan na yung na yan. Noong pa yan eh. Dapat nga noong pa talaga eh. Diba? So dapat hindi na pinatagal ni PRRD yan eh. Kaso nga, ulitin ko, hindi siya katulad ni Bangag na pinapatahimik ang mga bumabati ko sa kanya. Si PRRD lumalaban niya ng fair and square. Lalo nung presidente siya. Private citizen na siya ngayon. Kaya sorry ka, Trillanes. Kakasuhan ka na yan. Sabi ko na isang kapiting doon wala. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as vice president. Imagine that. Mabigat na statement yun, mga idol. Meaning wala talagang katotohanan ng mga akusasyon ni Trillanes. Kasi kung merong katotohanan yon, putya, hindi niya isasapalaran ang pwesto ni VP Sara. Sa totoo lang, mga idol. At yung anak ko, mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. Tama, di ba? Grabe. Napakabigat talaga nung mga rebuttals na yon ni PRRD, mga idol. Napakabigat nun. Meaning ramdam mo talaga na walang katotohanan yung akusasyon sa kanya ni Trillanes. Ano ba magagawa natin? Basura yung sundalong kanin na yun eh. Sundalong kanin aka Trillanes. The troll of the Senate before. Pero para kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hallucination o guni-guni lamang ito ni dating Pangulong Duterte at hindi na dapat patulan. Wow, hallucination. Parang yung bangag mong amo, boss. Tinitira mo ba ang amo mo? Hallucination ng putya. Bansag namin yan sa amo mong bangag. Kasi bangag eh. Matindi ang hallucination niyan, boy. Ano? Ganun na lang. Ano? Oh, di ba? Ganun naman talaga kayo eh. Ganun kayo ng amo mo. Kapag alam yung totoo, tinatawanan nyo na lang. Tapos biglang walk out yung bangag mong amo. Di ba? Ganun kayo eh. Alam mo, mahirap
pumatol na sa ganyan. Hallucination na yun. Tinitira niya ata ang amo niyang bangag na nag-hallucinate, no? Hallucination. Wow, hallucination. But I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog of Malacanang. Siyempre, i-deny nyo yan. It's part of the plan, di ba, boss? Alam mo tong katawan nito, no? Tumaba na ng tumaba eh. Dahil sa mga nakukuling bat nila dyan sa house, no? Samantala, kung si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang tatanungin, maaaring ang tunay na layunin ng investigasyon ng Quadcom ay upang sirain ang reputasyon ng isang potensyal na matinding katunggali bago ang 2028 elections. Yeps, theory ko na rin yan from the beginning. Obvious naman kasi ang galawan nilang lahat, di ba? Kilalang kaalyado ng mga Duterte si Congressman Alvarez. Ayon sa kongresista, maaari pang muling tumakbo si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo sa kabila ng edad nito. Wow, talaga lang ha? Dapat din anyang taong bayan ang magdesisyon kaugnay nito at kung may legal na issue, hayaang korte ang magresolba nito. Uy, sana nga pwede yun, no? Pucha, full support kami dyan. Sakaling mangyari yan at sakaling pwede yan, boss. Susuportahan namin yan, sigurado. Matipid naman ang reaksyon dito ng mga kongresista. Good luck po. Yan no, antipid ng mga salita no, antipid ng mga sagot no. Kasi alam nilang mayayari silang lahat kapag naging presidente ulit si PRRD no. Lalo na tong buang na to, putragis na yan. Alala ko pa yung picture niyang buwisit na yan eh. Naka-Duterte piece pa yan eh. Before election 2022 eh. Tapos ngayon tinitira mo na. Pucha, wala kang utang na loob, boss. God bless. God bless mo mukha mo. Doon batay sa kalalabas lamang na abiso na hindi natuloy yung isasagawang pagdinig sana ng House Quadruple Committee o Quadcom sa Huwebes, November 21. Ito ay dahil marami sa mga kongresista ang abala sa pag-aasikaso sa kanilang mga distrito, lalo na yung mga naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad, kabilang na ang bagyong Pepito. Yan lang naman talaga kasi dapat ang trabaho nyo lang eh. Ang asikasuhin ang mga nire-represent yung probinsya. Hindi yung puro kayo pag-iimbestiga. Napiling nyo, mga hukom kayo ng Korte Suprema. No? Yan, sa wakas, may silbi na rin kayo. Balik sa Jude. Oo, Rosalie, sabihin ba ang nagpapalutang ng muling pagtakbo sa pagka-presidente o sa Malacanang ni dating Pangulong Duterte si Congressman Pantaleon Alvarez? Siya lang ba yun o meron siyang kasama? Siya lang yun malamang. Doon sa mga nilabas na pahayag ni Representative Alvarez sa kanya, nagmumula yung issue na yon na may possibility. Una, sinasabi niya nga na kaya matindi yung pag-atake kay dating Pangulong Duterte, kabilang na yung investigasyon na isinasagawa ngayon ng Quadcom ay dahil nakikita nga na magiging malakas na katunggali ang dating Pangulo sa 2028 elections. Nakikitang malakas na katunggali si Tatay Dig sa 2028 election? Labo naman ni Kuya. Si Sara nga ang tatakbo nun eh, di ba? Ako guys, alam ng lahat na Duterte supporter ako. Alam ng lahat yan mga idol. Na idol ko yan si Tatay Diggs. Pero guys, 83 years old na siya sa 2028. Wag naman na mga idol. Hayaan na lang po natin siyang mag-enjoy sa buhay niya. Ngayong retired na siya, di ba? Kaso ang problema, pucha, basura nga ang nasa Malacanang eh. Kaya di niya maiwasang makialam at banatan yung weak leader na yon. Kaya para sa akin si VP Sara na lang sana ang patakbuhin bilang presidente sa 2028. Dahil parang kaya namang sundan ni VP Sara ang yapak ng tatay niya sa pagiging magaling at malakas na leader ng bansa eh. Diba? So para sa akin guys, hayaan na lang po natin na si VP Sara ang tumakbo. Wag na po si Tatay Diggs. Saka let me correct Congressman Alvarez sa pahayag niya na kaya daw tinitira si Tatay Diggs dahil malakas daw siyang katunggali sa 2028 election. No sir. Ang malakas na katunggali nila sa 2028 ay si VP Sara. Kaya nga dinudurog na nila eh at lahat ginagawa na nila eh. Tatay Diggs is already retired. Hindi niya nakakayanin yan. But generally, ang pilit nilang sinisira ay ang mga Dutertes. Para humina ng tuluyan si VP Sara sa 2028 election. Kaya pareha silang sinisira ng bangag administration. Nag-rhyme lang po ako. Okay?
So guys, ngayon naman, after ng mga banata ni VP Sara about the assassination plot against her, na pag may nangyaring masama sa kanya, meron na siyang inutusang magti-take revenge para sa kanya. Ito naman po ang banata ni Bangag, mga idols. Tara guys, banatan po natin. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Wala sinimulan nyo Nagkamali kayo ng kinanti Sorry kayo. Nakita tuloy ngayon ng buong mundo ang tapang ni VP Sara. Totoo nga na mas matapang pa siya sa tatay niya. Legit, mga idol. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Yun kung magtatagumpay kayo na ipatumba si VP Sara, boss. Di nakakaintindi. Sa bagay, mahina talaga ang utak mo no? Tama. Kaya nga, wag nyo nang ituloy ang pinaplano nyong assassination plot against VP Sara. Kasi sisiguraduhin ko sa inyo na yun na po ang katapusan ninyong lahat dyan. Sa totoo lang. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Nox, parang reverse psychology lang ang bagsakan ni Bangag, Alam mo, Bangag, kayo yun. Wala nga kayong pakialam sa mga nabibiktima ng mga durugista Isa ka mga kriminal di ba? Mas may concern pa nga kayo sa mga napapastang na kriminal at durugista sa Tubad Comedy. Di ba? So kayo ang may kakayahang abusuhin at the same time baliwalain ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Real talk po yun. Kanyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Totoo naman na di po talaga dapat pinapalagpas ang mga ganong pambabanta. Pero malinaw ang sabi ni VP Sara na pag nagtagumpay kayo na ipa-assassinate siya, dun lang din kayo ma-assassinate. Tama. So choice nyo na yan, Bangag, kung itutuloy nyo pa ang masama nyong plano against VP Sara. Kasi sisiguraduhin niyang she will drag all of you into hell with her when you guys succeeded. Itaga nyo yan sa bato. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Wow! Lakas magsalita ng Bangag na presidente ng rule of law. Pero di umano gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot, boss. Nagpapatawa ka ata. Yang pagkakaroon ng Pilipinas ng adik na presidente, there's no such thing as rule of law sa inyo. Tama. Anong pinagsasabi ng Bangag na to? Nag-halusinate ka na naman nata, boss, ha? Ako bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin. Na ano? Na ang kaban ng bayan ay nakawin? Na ang rule of law ay abusuhin? Pucha, kapal ng mukha mo, Bangag. May mukha ka pa talaga naiharap sa mga tao pagkatapos ng palpak mong panunungkulan, Sa bagay, makapal naman talaga ang mukha mo. Imagine, dik ka. Tapos nasa Malacanang ka. Di cute, di ba? Katutok din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batama. Ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Wow, katotohanan. Okay, sige. Pag-test ka nga, saka pa hair follicle test. Kasi kami, gusto rin po naming malaman ng katotohanan. Pero never ka pang kumasasahamon sa'yo ng taong bayan noon pa, no? Kaya nga ang ginawa nyo para ma-divert ang mga issue, dinikdik nyo si VP Sara sa confidential funds na sinadya nyong ibigay sa kanya nung malapit na magtapos ang taon for 11 days para masabi naming magastos siya at may anomalyang ginagawa ang OVP sa confidential funds na yon. Di ba, Bangag? Huli kayo, no? Style nyo bulok. Parang kayo. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Hindi na sana hahantong sa mga ganitong drama kung nagpapadentist ka at nagpapa-hair follicle ka na lang, Bangag. Para napa-impeach ka na sana. Para maging okay na ulit ang bayan na pilit binuo at inayos ni PRRD noong kapanahunan niya na sinisira mo ngayon, Bangag ka. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Ang swerte mo kasi Marcos ang apelido mo, kaya hindi ka tinokhang. Imagine addict ka, tapos nakasurvive ka sa purge of durugista nung war on drugs. Di cute, di ba?
Kaya nga itong si Bangag ang biggest mistake ni PRRD na hindi ito pinahuli during the war. Ayan tuloy, isang napakalaking banta tuloy ngayon sa demokrasya ng Pilipinas si Gago. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo. Uy, imagine, Bangag na presidente ang nananawagan na magsabi ng totoo. Pero ang pagiging niyang adik ay hindi niya masabi ang totoo. Iyang hiya naman sa'yo si VP Sara, boss. Imagine ang isang adik pinapangaralan ang isang law-abiding citizen na tao na magsabi ng totoo. Ang cute no? Nag-halusinate ka na naman ata, President. At hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Oo nga, imbis na diretsahan kang magpa-drug test at magpa-hair follicle, dinadaan mo pa sa kwentong kutsero at kwentong chicheria. Kutsa gawin mo muna ang hamon ng taong bayan, Bangag, bago ka magbida-bida. Wala kang karapatang mag-demand ng katotohanan kung ikaw mismo di mo masabi ang katotohanan. Kaya tigil-tigilan mo kami, Bangag. Huwag kami, okay? Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito. Uy, kami rin po. Gusto na naming matuldukan ang leadership mo. Kaya naman sinusumpa ko si Bangag na sana huwag kang magkasakit. Sana healthy ka palagi. Sana rin di ka ma-overdose sa iyong kagagamit. At sana humaba pa ang buhay mo para mas lalo pa kaming magalit. Nag-rhyme lang po ako, okay? Sa parang patiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Wow, walang ganun sa panahon mo, Bangag. Sa panahon mo nga lang nagkaroon ng purge sa social media na kung saan pinatahimik nyo ang mga against sa inyo Diba? Pucha, ang tigas na mukha mo, Bangag. Matiwasay at katotohanan mo mukha mo. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Oo nga Imagine nagkaroon tayo ng dik na senador at congressman, no? Only in the Philippines ata yun, Kapatid ko, ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil... Yan. Nag-halusinate ka na naman, Bangag. Anong pinagsasabi mo na ginawad sa kanila ng taong bayan ng kapangyarihan nila? Bangag, konstitusyon lang ng dilawan ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan. Ha? Hindi ang taong bayan. Okay? Dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Wow, independenteng sangay ng republika. Ang cute. Independiente ba? Yung sila ang nagiging yung puppet to deliver your narrative? Panaytuta ng pinsan mong si Romualdez ang dumidikdik kay VP Sara. O ayan, umatake na naman ang hallucination mong Bangag ka, ha? Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang si Bangag talaga grabe na naman ang atake ng hallucination niya, no? Ilang kilo ba ang hinit-hit mo ngayon? Imagine, dumadaan daw ang executive branch sa masusi nilang pagsusuri. Bangag, mukhang malubha na naman ng tama mo Itulog mo na yan. Nasa alapaap ka na naman Alam niyo ba mga idol na wala sa kanila nag-audit? Hindi nga kayo kini-question sa paggastos nyo ng pondo o ng confidential funds nyo Diba? Papaanong pati ang executive branch dumadaan sa masusi nilang pagsusuri? Ha? Dik ang puta. Isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Totoo yan, boss. At ikaw ang isa sa napakatindi naming suliranin na dapat bigyan ng lunas. Kaya nga dapat talagang mag-people power na para wala ka na sa pwesto mo na kahit kailan hindi mo deserve. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Wow! Pamamahala? Pamahalaan ng ano? Ang pagbenta nyo ng gold reserve ng Pilipinas? Ang magnakaw sa kaban ng bayan? At unti-unting wasakin ang ating bayan? Wow! Yan po ang certified leadership ni Bangag, mga idol. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Yan na naman po siya, yung rule of law niya. Imagine, di kang presidente natin na pinupush na i-implement ang rule of law na hindi niya kayang i-apply sa sarili niya, no? Kung may rule of law ngayon sa gobyerno mo, dapat ikaw mismo wala na dyan, Bangag. Okay? Imagine,
di ka tapos presidente ka pa rin? Nasaan ang rule of law mo, boy? Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Walang ganun, Ikaw nga, nandyan pa rin eh. Hindi ka matama-tamaan. Nakakatawa lang si Gagoy, no? Pwede ba? Huwag ka magsalitang basura ka. Wala kang karapatang magsalita kasi ikaw mismo lumabag sa batas. Sa di umano paggamit mo ng ipinagbabawal na gamot, boss. Diba? Konting hiya, uy. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Nope. You mistakenly understood us, Bangag President. Ang taong bayan na ang gusto kang hilahin paalis dyan sa pwesto mo patungo sa burak. Mas worse ka pa sa magnanay na Aquino. Kaya ikaw ang gusto naming mawala na sa iyong pwesto. Kaso nga, di ba sobrang kapal ng pagmumukha mo? Kaya nga sa panahon mo, there's no such thing as rule of law. Dahil nandiyan ka pa rin. Kaya nga hindi mo may apply sa sarili mo ang rule of law na pinagsasabi mo. Di ba? Kaya nga wag magsalita ang tae na mas madungis pa sa binabanatan niya. Tingin-tingin muna sa salamin, boss. Baka mas madungis ka pa. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin na... Wow, igalang ang proseso at tuparin ang batas. Lucas talking. Na ikaw nga di mo kayang igalang ang batas. Dahil di umano, gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot eh. Diba? Igalang daw ang batas eh. Putragis na yan. Ni ikaw nga, di mo nga kayang gawin yun eh. Natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Wow naman, palakpakan natin si Bangag. Alam mo ba na lahat ng mga Pilipino pinagsisisihan na binoto kang basura ka? Ha? Pinagkatiwalaan ka namin noong eleksyon pero binigo mo kaming lahat. Your incompetent leadership are slowly destroying us. Kaya please lang po, Panginoon namin, ikaw na po ang bahala sa bangag na presidente namin. Amen. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Walang bagong Pilipinas sa leadership mo, Bangag. Bagong Pilipinas o bagong Pilipinas? Pwede pa. Tigas ng mukha mo, boy. Yang pangarap mong bagong Pilipinas, natupad naman siya, but in a bad and a worse way. Putya, bagong Pilipinas talaga. Kasi sinisira mo ang Pilipinas. Bagong Pilipinas talaga. Kasi yung dating peaceful na bansa ngayon, naglipa ng muli ang mga kriminal at mga adik na nambibiktima ng mga inosenteng tao at ng mga law-abiding citizen. Bagong Pilipinas talaga. Dahil bumalik na naman ng sobrang talamak na korupsyon sa ating pamahalaan. Kaya bagong Pilipinas talaga. Kasi di umano, user ang presidente ng bansa. Wow, bagong Pilipinas nga. So bilang pinali po ng video na to mga idols, ipapakita ko na po sa inyo kung gaano katapang ang sinusuportahan nating anak ni legendary President Duterte na si VP Sara Duterte. Let's go mga idol. Pag nakaya ko, I already asked a person to take revenge against 2-3 individuals. Nako, alam niyo guys, kung hindi po ito na isa publiko ni VP Sara, malamang na checkmate na siya. Pero dahil isinapubliko niya ang assassination plot against her, mukhang hindi checkmate ang tamang term kinabangag dito mga idols. Mukhang stalemate or paralyze ang tawag dito. Kasi hindi sila makakagalaw ngayon. Kasi kapag tinodas pa rin nila si VP Sara, siguradong isasama sila ni VP Sara sa hukay. Diba? So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Pucha. Iba talaga pag mas bright sa kanya ng lahat ang tinitira nila eh, no? Nagbumuka talaga silang mga timang lahat eh, no? Imagine that rebuttal mga idols. Is revenge from the grave a crime? Pucha, ang lupit, diba? Mukhang yan ang punto na gagamitin nila sa Supreme Court.
Unless na lang nabayaran na rin ng mga tao sa judiciary. Then game over na yan sa panig natin mga idol. People power is the kinalan talaga. Diba? So, but you already talked to a person. Yes. To do that. Yes. In the event that you get killed. Yes. Yes. That much is clear. Yes. So I had to die first. And that is the reason why stalemate ang panig ni Bangag. Kasi may sumpa na eh. Pag may nangyari kay VP Sara, matik yan. Sina Bangag ang may pakanayan, sigurado. Tama. They had to kill me first. They had to kill me first. So now they can't kill me anymore. Galing ng galawan ni VP, diba? Grabe. So now they cannot kill her anymore because of that announcement. Pucha, henyo tong si VP Sara mga idols. Manang-mana sa tatay niya, grabe. Unless they want to die. Exactly. Unless they also want to die, then do it. Diba? Ganun lang yun. Kaya, hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. kasi hindi siya nagbilin. Make sense mga idols. Ang galing ng diskarte ni VP Sara, di ba mga idols? The best ka talaga. Grabe. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So, ibang tao din siya. Ibang tao. Well, ang common denominator lang ninyo ni Benigno Aquino, Madam VP, is in-expose mo rin ang corruption ng Bangag admin. Kaya tama talaga ang ginawa mong pag-announce. And tamang-tama talaga yung analogy mo kay Benigno Aquino and you. Tama. Utragis galing. Ang taba ng utak ni VP Sara mga idols. Kaya nga napahanga ako lalo kay VP Sara dito. In fairness napakahusay. This is a reply to the statement issued by the Presidential Communications Office on the order of Executive Secretary Lucas Bersamin dated November 23, 2024. The Marcos administration's insistence that the President's life is under active threat. Pucha, puro talaga walang kokote ang mga tao ngayon sa gobyerno sa panahon ni Bangag, no? Imagine, hindi nila naintindihan yung move ni VP Sara, no? Pagkatapos, active threat na daw yung mga sinabi ni VP Sara. Sobrang kabuhan talaga ang puta. Is ominous. I raise this caution as the President and his sycophants aggressively sell a narrative based entirely on my statement, which is taken out of its logical context. Correct. Ginawa lang nilang exaggerated ang pagtanggap nila sa mga statements ni VP Sara, no? Nakakatawa talaga si Bangag at ang mga tae niya. Pare-pareha silang mahihina ang utak, no? Manang-mana sa amo nila eh. Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit correct. ang pinapalabas lang nila is the last, 4 words of my entire statement? Tama. Misinformation is real, kaya wala. Di mananalo sa court yung sinampa nilang disbarment case laban kay VP Sara. Maliban na lang kung contaminated na rin ng Bangag administration money ang judiciary. Diba? They are building a narrative and I'll tell you kung anong playbook ito. There is absolutely no flesh on the bone, and despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. So meaning guys, meron talagang assassination plot against VP Sara. Kasi ganun ang response nila eh, di ba? So buti na lang talaga in-announce ni VP Sara yon mga idol. Kung hindi, itutuloy nila ang masamang plano nila against VP Sara. The diametric contrast and inaction are displayed when I have expressed in previous months threats to my person and the continuing threats to the lives of OVP personnel. True. Tossing the word assassin. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. Yeps, that term was created by mainstream media, kung di ako nagkakamali. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot.
Wala, maihina mga utak eh. In-exaggerate lang nila eh, no? Into this issue, tossing the word assassin into this issue makes things even more terrifying for our country. And especially Correct. because I never used that term during my recent consternation against the Marcos administration's failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. Correct. In-escalate na lang nila ang kanilang naratibo para nga naman makapag-declare ng martial law si Bangag pag nagkaroon ng people power against him. Diba? Common sense should be enough for us to understand and accept that the supposed conditional acts of revenge does not constitute to an active threat. So yung pala ang tamang term mga idol, conditional threat pala yung tawag doon. So pag napas lang siya, mapapas lang din sila. 'Di ba? Pag may nangyaring masama sa kanya, may mangyayaring masama rin sa kanila. Ganun lang yun. Sadyang in-exaggerate lang nila ang pagtanggap nila o sadyang mahihina lang talaga ang mga kukote nilang umintindi. No? This is a plan without a flesh. Correct. Pag pinipilit mo siya na active threat siya, isipin ninyo ang buong mundo na nanonood. Ganito ba ang kapasidad ng mga Pilipino na mag-isip? Aruy po, tragis. Sapul silang lahat mga idols. Lalo si Bangag. Sapul silang lahat mga idols. Nako, si Bangag lang po Madam BP at ang mga tao niya ang may ganyang kapasidad ng pag-iisip. Sila lang ang maihina ang utak sa totoo lang. Diba? At wala silang pakialam dyan. Pero ako, nahihiya ako. Yes, ako rin. Nakakahiya talaga sa totoo lang. Na ganito ang kapasidad ng mga tao sa administrasyon. Correct, sila lang yan. I am confident that an honest scrutiny exposed this narrative to be a farce, imagined, or nothing at all. Kaya nga po wala yan. Hindi yan tatayo sa Korte Suprema sigurado. Unless binayaran na rin nila ang mga tao dyan sa judiciary. People power is the key na lang talaga pag nangyari yun. So, may question kayo. You said you were taken out of context, and you also mentioned that they have a playbook. Yes. They're going live. Yes. So, can you explain to us that context? Set it straight. Yes. And also, Putragis, ang hina naman ng utak ng nagtatanong na yan. Pucha, ano ba yan? Empleyado ka ba ng Malacanang at ng Bangag Administration? Kasi ang hina rin ng utak mo no? Pero mas okay na rin yan, sige. Na mas maipaliwanag ni VP Sara yan ng detalyado. explain to us that playbook. Okay, sige. So, the context is, what did I say? I was asked, do you know about the Roman... I'm sorry ha. I was asking for the transcription of all that I said. I did not get it before I came down. So I have a problem remembering the exact words. Yes. So there was a question about Romanov, and I said, well, this is the first time that I've heard of that. But I've been warned by 2 persons already. 2. Be careful. Yeps, si Princess Maui po ang nagsabi nun sa kanya na pinapag-ingat siya dahil baka daw may pinaplano ang Bangag admin against her. So yun po ang sabi ni VP Sara. Yung nagsabi siya na pag may nangyari sa kanya, papayin yung 3 basura sa gobyerno. Tama. Diba? Sinagot niya lang naman yung question I forget now what the words were said, but I will review my notes and I will tell you what that one person said. Be careful, and that one other person, what that other person said. So, tatlo na yun. One person warned me, another person warned me, and then I was asked during a press briefing by a media person if I know of these plans, if you can say the word, if that is the correct word. Ma-review ko nga yun. Kasi kinuha ko lang dun yung word ni VP Sara about doon sa pag may nangyari sa kanya, may titira din kina Bangag Kopol and Romualdez Ma-check nga yun. To use your plans. So, I answered. I was asked Romanov, and then I answered. I was told by 2 people. This is the first time I've heard of Romanov, so that is the 3rd already.
And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? Correct. Kasi hindi ka naman mamatay by heart attack in relation to your security. Correct. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 2-3 individuals. Mukhang matindi yung maghiganti na yon para kay VP Sara, mga idols. Baka nga si John Wick yun. Or merong skill set na katulad ni John Wick, no? So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Dito ako mas lalong bumilib kay VP Sara, mga idols. Pucha, naisip niya yun, no? Napaka-bright naman ng tao na to, grabe. Manang-mana sa tatay, no? Tama. Grabe, galing. So, but you already talked to a person. Yes. Do that. Yes. In the event that you get killed. Yes. Yes. So that much is clear. Yes. So I have to die first. Di ba? Alam niyo, mga idols, tingin ko, sakaling may mangyaring masama kay VP Sara, di lang yung sinabihan niya ang bibira dyan kina Romualdez at sa Bangag couple, tingin ko. Taong bayan na ang gagawa nun sigurado. So hindi lang yung isa, hindi lang yung dalawa, hindi lang yung tatlo, at hindi yun kayang bilangin ng isang kamay o dalawang kamay at kasama ang paa. Kundi putya, sobrang dami talaga. Kaya nako, liliit ang mundo nila pag may nangyaring masama kay VP Sara. Ako na magsasabi sa kanila. Kaya umayos kayo, boy. Kasi it will be your end pag ginawa nyo pa rin ang masama nyong plano against VP Sara. Real talk yun, mga idol. They have to kill me first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Correct. Kaya nga stalemate na sila eh. Alam nilang machuchugi rin sila kapag pinagpatuloy pa rin nila yung masamang plano nila against VP Sara eh. Tama. Diba? Stalemate is real, mga idols. Yes, the playbook. The playbook. Remember, they are known for political persecution. Correct. Yung mga vloggers nga eh, 'di ba? Nagkaroon ng purge earlier this year para patahimikin ang mga vloggers na against sa kanila, 'di ba? What more kay VP Sara na ini-expose niya ang corruption activity ng Bangag administration na to. 'Di ba? They suppress and oppress opposition. Tama. Galawan diktador lang eh, no? And then somebody was assassinated on the airport tarmac. Diba? So it makes sense din kung sila din talaga ang nagpatira kay Benigno Aquino noon, no? Tama. Sadyang pinabango lang sila ng propaganda agents nila eh. 'Di ba? They oppress and suppress, and the people were getting angry, frustrated, and what did they do? They created a scenario that there is a national emergency. They set bombs to create a scenario that there is a national emergency. Pucha, totoo, Madam VP. And it's called false flag attack. And then they assassinated their political enemy. So parang naniniwala na ako ngayon, mga idol, na sila talaga ang may pakana ng pagpapatumba kay Aquino noon. Parang like father like son lang sila sa kanilang mga political enemy, no? Grabe. So that's the playbook. Napakahusay mo, Madam VP. Grabe, idol. We already saw that in history. So that is my proof. Grabe. You deserve a snappy salute, Madam VP. Ang galing mo. Grabe. Yes. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., kaya po hindi siya naka-bench. Nakaganti. Hindi siya nakaganti. Kasi hindi siya nagbilin. Tama. So good move talaga ang ginawa ni VP Sara na isinapubliko niya
ang bagay na yun mga idols. Diba? Napakahusay, ang galing. Diba? Kaya, hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So, ibang tao din siya. You are much more better than Benigno Aquino, Madam VP. Diba? Ang galing ng analogy, grabe. Wala akong masabi mga idols. So nakita po natin mga idols ang mga palabang banata ni VP Sara na magpaparalyze sa masamang plano ng bangag admin laban kay VP Sara at sa Duterte family. Pucha, walang ibang may gustong mapahamak si VP Sara at ang mga Dutertes kundi ang bangag admin na to. Dahil banta sila sa mga plano nilang kasamaan dito sa ating bansa. So guys, marami pang kasunod. Kaya naman kita-kits po tayo ulit sa mga next videos.